Alright, magkaroon tayo ng assessment, Weng, doon sa naging trial kahapon Yes. sa impeachment, mga kapuso, ni Vice President Sara Duterte. Sa oras na ito, nasa linya natin, mga kapuso, si Attorney Jose Roy III, dating Pangulo at Law Dean ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, at defense member din po, o team member ng Corona Impeachment Trial. Attorney Roy, magandang umaga, si Joel Suweng. Good morning, sir. Magandang umaga, Joel. Magandang umaga, Weng. Magandang umaga, mga kapuso. Magandang umaga, mga kababayan. And to everyone else, good morning. Para pantay kayong lahat. Ayos. Ang ganda ng bata. Wala kayong nalipan, siguro maganda. Lahat. Una sa lahat, kahapon nagkainitan si House Private Prosecutor Lorna Capuna, the Defense Counsel na si Christine Ferrer, doon sa cross-examination na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Does it really happen kasi medyo nagulat tayo doon, Weng, no? Nagkainitan sila. Pero sa trial ba sa mga korte, may ganyang mga kaganapan, you being a seasoned litigator, Attorney Roy? You mean sa trial sa korte, pagkasama si Tita Yung mga Lorna? regular courts. Meron bang ganyan talaga nagkakainitan yung mga abogado? Alam mo, si Tita Lorna talagang strong character, strong personality talaga yan. At si Attorney Ferrer mukhang gano'n din. Hindi ako nagugulat na may mangyayaring ganyan. Alam mo, ordinarily sa regular trial kasi, iniiwasan natin yan, syempre, no? Kahit na nagkakainitan, iniiwasan natin yung mga ganyang enkwentro o mga ganyang palitan. Pero ito, tandaan nyo, sa ordinaryong paglitis kasi, mga ilang linggo lilipas bago kayo magkita muli. Kasi isang hearing ngayon, tapos pag yung susunod na hearing, matagal pa. Yes, oo. Ito, araw-araw. Wala nang ginawa itong mga to, kundi asikasuhin niyang impeachment. Buong umaga, magdamag, pag-uwi niyan sa gabi, meeting ulit yan. So, alam ko, dahil ganyan talagang kalakaran dyan, tapos araw-araw. So, sa madaling salita, syempre mga tao lang yan, napapagod rin yan, umiikli rin ng pasensya. At saka hindi mo maiwasan, mainit. Nagkakaroon ng ganyang mga problema. Ngayon, itong problema to, ang dapat na sumalo dyan ang presiding officer. I'm sorry to say, pero ang tamang dapat ginawa doon, you bang the gavel, pa! Suspend, 1 minute, two of you, come here. Ayun, Tatawagin tinawag sa chamber. Tatawagin sa chamber, parang Kahit gano'n. lang, basta patayin yung mikropono, off the record. You stop it, you behave. You stop picking on, wag kayong mag-away, wag kayong magtalo, ipresenta niyo yung mga kaso niyo. Tigilan niyo yung personalan na yan. Ganun lang yun. Wag kayong magpakengkoy-kengkoy dito sa harap ko. Minsan nangyayari sa amin yun, sinasabihan kami. Opo. Lalo na nung bata-bata pa ako, medyo mainit din ako pagpasok ko sa korte. Away kagad. Ay, ako nakagalitan din ng araw. Bawal yun. Yung issue tungkol dun sa sub judice, Weng. Yun na yung sinabi ni Senator Cheese na mag-warning na siya at maglalabas siya ng ruling by Monday. Yung mga postings sa social media, ano ba yun? Mahirap yan eh. Mahirap gumawa ng rule dyan, gaya nga ng sinasabi ko. At sinasabi rin ng lahat ng mga nagko-komento dyan. Alam mo itong impeachment, ano na to eh, real time na to eh. Social media eh. Lahat ng tao dyan sa labas nakaantabay. So, naging nakagawian na natin na magbigay ng komento, ganito, ganon. Magsalita. Ngayon, yung question ng subjudice, ano ba ibig sabihin ng subjudice? Bawal pag-usapan ang merito ng kaso sa labas. Di ba? Pwede mo sabihin, ito, meron akong kaso, binibistahan, nasakdal si VP, ito, ganyan mga paratang. Pwede yun. Pero pag sinabi mo, ito yung kaso, nako, ito panay kasinungalingan, panay pagnanakaw, hindi mo pwedeng gawin yun sa labas. Hindi mo pwedeng ibunyag yung iyong mga perception tungkol dun sa merito ng kaso. Itong mga post na pinag-uusapan, parang nagkomento lang siligutan dun sa misleading. Yung sinabing misleading kung maari ba ito or what, no? At saka yung pagkasulat ng post niya, parang itinutukoy niya yung nangyari. Okay? So, sumagot naman yung sino ba yung... Si Attorney Sison. Attorney Sison, yes. Sumagot at sabi, magbigay ng respeto.
by itself, wala namang problema sa kontento nung palitan. Kaya lang, ang lumalabas parang yung banggaan nung prosecution at depensa lumalabas na doon sa courtroom, di ba? Although maayos naman yung mga remarks nila, hindi naman nag-insultuhan or anything like that, di ba? Okay. But ito, hindi sub judice rule. Wala sa merito ng kaso. Yes. Tama ba si presiding officer na gumawa siya ng ruling? Pwede naman. Bakit hindi? Siyempre, habang maaga pa, supili na yan para hindi lumala. Meron pong gag order noon pa si Presiding Officer Escudero. Kaya nga sabi niya, ikaw depensa, ikaw prosecution, magtalaga kayo na spokesperson para meron tagapagsalita sa inyo, para yung inyong mga counsel talaga hindi nagdidwell sa merit kapag nagpapa-interview o nagpapa-presscon kayo. Kung nasusunod yun, Attorney Roy, mas maganda yun, hindi ba? Kasi delineated, malinaw ang kanyang purpose lang ay magsalita, tagapagsalita ng prosecution and defense, hindi yung mga abogado mismo humaharap sa trial. Weng, ganito Opo. Lalagay ako ng spokesperson na hindi abogado. Tapos pag-usapan niya yung merito ng kaso at ilabas doon lahat ng mga gusto kong argumento. Palagay mo ba, paano mangyayari doon? Covered ba ng sub judice rule yun o hindi? Di ba? Kasi yung sako pa rin dapat yun ang gag order, Attorney. Mahirap sabihin yun. Di kukuha na lang ako ng troll. Hindi ko idideklara na tao ko yun. Walang ginawa. Maraming ganyan, di ba? Maraming nagkukomento dyan sa merito ng kaso. Hindi mo malaman sila ba'y kasapi o hindi or whatever. So, napakahirap kasi nga ito talagang nagiging free-flowing ang discussion at saka real-time at live. Lahat ng tao pwede magkomento. Yung pinakamatalino, yung pinakamagaling, at pati yung pinakabobo pwede magsalita. So, mahirap talaga i-regulate yan. Ngayon, yung pagbabawal sa council, yan pwede nilang gawin kung gusto nila. Pero honestly, hindi ko nakikita kung paano mapipigilan yan. Kayari lang dyan, kukuha sila ng mga taong hindi nila idedeklara na kanila, hahayaan magsalita. Mga talking heads, kumbaga. Yes, opo. Attorney, paliwanag niyo sa amin, ano ba yung misleading question? Yun yung pinagtalunan kahapon na biglang, kung titignan mo yung flow ng discussion ni Attorney Christine at saka ni Attorney Kapunan, sinasabing misleading question, sabi niya, that is allowed. So, yun pala, ang sinasabi niya, leading question. Leading question. So, nagkaroon lang na hindi pagkakatugmaan doon. Pero, ano ba talaga ang misleading question, Attorney Roy? Yung misleading question, nililin lang mo yung testigo. Now, dalawa yan meron yan misleading sa direksyon ng mga tanong mo. Meron naman misleading na lalagyan mo ng maling bahagi yung tanong na wala doon sa record o wala doon sa dokumento. Itatanong mo na gano'n na pag hindi mo tinignan mabuti yung dokumento, akala mo nandun, sasagot ka ngayon. Is it not true that the document says that the VP stole the funds and deposited in her account? Di ba? Kasi wala yun dun mini-mislead mo. Nilalagyan mo ng preba na wala dun sa ebidensya o wala dun sa facts na pinag-uusapan. Yung leading question, parang sinasuggest mo yung sagot. Is it not true that the Vice President failed to file any leading question? Hindi po ito allowed. Yung leading question sa cross maaari. Pwede. Yes. Ang misleading question at all, totally hindi allowed. Hindi, bawal yan. Madi-distort talaga yung Pero ang tamang reaction doon, objection. Mag-object ka lang, hindi ba? Leading, misleading. Medyo nag-wild yung mga sagutan nila. Objection lang yun mag-object ka lang di sasabihin niya, well, no, misleading or whatever is allowed. Di ganun lang, magruruling lang yung chair tapos. Pero yung nung medyo nawala na, pak, stop it, come here. Pwede po Suspend 1 minute. Pwede po bang ikahon lang ang isang saksi sa pagsagot ng yes or no? Pwede naman. Pwede. Kaya lang, sa regular na trial, ginagawa talaga namin yun. Paano kung gusto ng saksi na magsalita pa? Well, kaya ang solusyon doon, redirect. Okay. Okay.
Sige, sabi yes, yes, no, yes, no. Hindi, Mm. siyempre, hindi naman ganun kasimple yun. Kailangan mag-explain. Yes. Pag turn na ulit nung kabila, sasabihin na, oh, you said kanina yes, what did you mean? O Yes. yan, pak. So, Okay, pwede na. dinischarge na kahapon bilang testigo, di ba, si Sailin Del Yes. Campo. Oo. At yung auditor po ng COA. Doon sa ginawang cross-examination ng depensa, ano nakita nyo? Nakita nyo bang nabasag ng cross yung testimonya po ni Miss Del Campo? Very difficult yung gustong gawin nung depensa kasi ang parang ang tema ng defense nila nakaangkla dun sa isang dating o lumang rule or guidelines nung COA ukol dyan sa confidential funds. Ito na supersede na nga nung joint memorandum kaya yan sinasabi joint memorandum, di ba? Joint memorandum circular yun parate pinagbabasihan ng COA na 2010. Yung sinasite nung defense o yung gustong sundan ng defense, yung mga prinsipyo o yung mga rules na nakalagay sa 1994 ba yun o 1992? Sa luma. Sa luma. Yes, sa luma. Kung maalala nyo, nung araw, ang tawag dyan, Intel funds, intelligence funds. Oo. Pinalitan na, confidential na nga ang tawag. Yung nung araw kasi, pag binigay ang Intel funds, hindi na tinatanong yun. Wala na, goodbye na yung pera na yun. Yes. Pero ngayon, nagigpit doon sa bagong joint circular noong nilagyan na 2015. ngayon yes, May audit nilagyan na na. ngayon ng mga rules. Kailangan, tapos meron yung, pag ginawa mong confidential yung pangalan ng tao, meron ka secret na listahan na Yes. nakatago, di ba? Tsaka, ginawa nila yung ICFAO na talagang sadya na itignan niya mga confidential funds. So, ang problema, bakit pinagpipilitan ng defense? Kasi kung hindi ako nagkakamali, doon yata sa joint circular, walang sinabing nire-repeal niya o pinawawalang visa. Okay. Yung lahat ng dating mga rules na hindi na consistent o hindi na akma dito sa bago. Pwede ba So, yun? pinipilit ng depensa, hindi ba hindi Hindi ni-repeal, pa hindi ni-repeal. ni-repeal. Oo, Okay. dalawa kasi yan Meron tinatawag na express repeal at implied repeal. Yung express repeal, ganun talaga. Pag pinapalitan mo yung batas, Dapat malinaw na sinusulat malinaw. mo doon. Oo. Nakalagay This doon. repeals Republic Act or circular Sino whatever. dapat bang ibabaw? Yung implied o yung expressed? Yung express talaga ang preferred. Okay. Pero pag yung implied kasing tibay yun ng express, pag malinaw na hindi mo pwedeng ipagsabay yung dalawa. Di ba? Okay. Alright. Nako, Kasi minsan yung pag-repeal, bahagya lang So, maaring mabuhay pa yung isa kasi bahagya lang yung na-repeal. Kung hindi naman malinaw yung pagka-repeal, yun, doon ka magkakaroon ng problema, magkakaroon kayo ng question. Pero yan, para sa hukom. Okay. So, Alright, sige. Attorney Roy, kapusta kayo sa oras Ano ba naman niya? well, Ganda pa naman ng lecture na magkakaroon tayo ng part 2 nito. But in the meantime, Attorney, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka, ha? Attorney, thank you. Thank you, Attorney Roy. maraming salamat. Magandang umaga mga kapupuso, mga kababayan, at to everyone, have a good morning. Good morning, sir. Attorney Jose Roy III, former President Lodi ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila.